Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct. Unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Yan matindi itong mga binitawang salita ni Mayor Basti. Pero tama po siya mga kababayan, tama po siya. Alam po ninyo mga kababayan na itong si Mayor Basti po ay masasabi ko na Digong 2.0. Okay? Ang kanyang style, ang kanyang body language, ang kanyang boses, ang kanyang pag-deliver ng speech, kagaya ng tatay niya, kapag humarap sa camera, habang nagbibigay ng speech, ay may nginungoyang chewing gum. Okay? Sabi ko actually noon ko pa po nakikita itong si Mayor Basti na kapag nagsasalita ay kopyang-kopya niya ang kanyang tatay na si dating Pangulong Duterte. Opo, obserbahan niyo mga kababayan ang style ni Mayor Basti. Katulad niya habang siya po ay nagbibigay ng speech, may nginungoyang chewing gum. Mayor, pasensya na po kayo ang aking assessment sa inyo. Kayo po ay Digong 2.0. 2.0. Kopyang-kopya mo ang style ng iyong ama. Mayor. Mayor Basti. Okay? Alam mo nyo kababayan tama po si Mayor Basti sa sinabi niya. Being a leader, bilang Pangulo, nasa iyo nakaatang lahat ng responsibilidad bilang Pangulo. Nasa iyo ang kapangyarihan para magbigay ng utos sa iyo mga subordinate. At kapag merong failure dyan, ikaw rin ang mananagot. Okay? Ikaw ang mananagot kasi kaya kabiligan ng mandato ng taong bayan para gampanan ng iyong trabaho. Okay? Kaya dapat alam mo bilang presidente, dapat alam mo kung anong trabaho ang pinasok mo. Hiniling mo yan sa taong bayan Hiniling mo yan, tumakbo kang Pangulo. Dahil akala ng taong bayan kaya mo, yun pala hindi. Tama po si Mayor Basti. Ang problema lang kasi ang problema lang kay Pangulong Marcos, mga kababayan sa akin observation, kapag ang mga bagay na successful, halimbawa, proyekto sa gobyerno, okay? Kapag successful, ibibida niya kahit hindi naman kanya. Example dyan, yung mga tulay. Yung doon sa Davao, hindi naman kanya yun. Pero sabi niya, kanya daw legacy. Kasi maganda Maganda ang pagkagawa ng tulay. Kaya para sa kanya, kanya yun. Pero kapag palpak, katulad ng halimbawa, itong yung mga flood control, yung mga nakaraan, ano sabi niya? Diyan daw sa nabutas o sa Malabon, nasagasaan daw, binangga daw ng barko. Okay. Tapos sasabihin pa, hindi raw kinaya ng flood control ang lakas ng ulan. Ang daming dahilan. Sinisisi niya kapag palpak, isisisi niya sa iba. Yung tulay na lang sa San Juanico. 'Di ba sinisi sa dating administrasyon? 'Di ba?
Maraming beses po na kapag palpak ang isang proyekto, ituturo nyo sa iba. Eh, ano klaseng leader yan? Duwag. Okay? Kaya ka pumasok, kaya ka tumakbong Pangulo dahil dapat alam mo ang pinasok mo trabaho. Yung problema, hindi ata alam ni Pangulong Marcos ang kanyang pinasok na trabaho bilang Pangulo. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng isang Pangulo, leader. Hindi niya alam na kapag ang leader dapat being a leader, kaya mag-motivate, kaya magbigay ng guidance, di ba? Para sa ikatatagumpay ng sambayanan, ng bansa. Tingin ko hindi alam ni Pangulong Marcos yun. Kaya ngayon nagkaloko-loko tayo. Oo. Tama po si Mayor Basti dyan, mga kababayan. No? Kaya great job. Ako, tingin ko itong nakikita natin kay Mayor Basti, masabi ko na siya po ay magiging mahusay na leader sa hinaharap. Oo, sa hinaharap. Okay? Dahil katulad ng kanyang ama, siya din po ay may tapang. May paninindigan, malasakit, na kayang bumangga sa mas malalaking tao. Oo. Magandang araw po muli sa inyo lahat at welcome. Kamusta kayo mga kababayan? At ito pag-usapan natin itong naging talumpati ni Mayor Basti kahapon, ano? Kasi nga napansin ko siya po ay in-appoint. Siya po ay in-appoint bilang presidente ng PDP. At the same time, siya din po ay in-appoint bilang leader ng RAGE. Okay, kaya yan po ang ating pag-usapan, no? Kung bakit siya ang pinili na kung tutuusin, marami pong mas matanda dyan, mas nauna sa kanya, mas experience. Pero bakit po si Mayor Basti ang in-appoint bilang PDP president at bilang leader ng RAGE? Okay? Okay? Oh. Una-una mga kababayan, kung bakit si Mayor Basti po ang in-appoint bilang presidente ng PDP, dahil para sa akin, mga kababayan, kaya niyang mag-unite ng tao. Nirespeto sila ng tao. Nagtitiwala sa kanila ang tao. Kita nyo nga itong kahapon, no? Doon sa Binyo, bago magsalita si Mayor Basti, kaya nauna magsalita yung mga congressman, senador, okay? Senador Bongo, si Senador Robin Padilla, okay? Kung mapapansin nyo mga kababayan, nung nagsasalita itong mga ito, medyo ang crowd hindi ganun ka giving. Hindi sila ganun ka energetic. Okay? Pero, nung si Mayor Basti po ang nagsalita, lumakas ang sigawan. Lumakas ang palakpakan. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, mas ang tao humahanga sa'yo. Titingala ka. Nagtitiwala sa'yo. Gusto ka nila bilang leader. Naniniwala sila sa'yo. Okay? Yan po ibig sabihin kung bakit si Mayor Basti ang in-appoint bilang PDP president. Diba? Nandyan naman si Senador Bongo. Mas ano sa kanya, mas experience. Senador yan eh. Di ba? Nandyan si Senador Bato. Okay?
Kaya masasabi natin na po na kagaya ng kanyang ama, ay kaya siya inappoint dahil mahal siya ng tao. Na kapag Duterte, ang tiwala ng tao ay buo. Yun po ibig sabihin nun. Di ba? Kaya nga, napansin nyo ha, every time na lumabas itong si BP Sara, si Pulong, si Mayor Basti, ang tao talagang lalapit sa kanila. Nagpapapicture, kakaway, hiyawan, kasi nga mahal sila ng tao. Kaya tama lang na ang inappoint na presidente ng PDP ay si Mayor Basti. Tama lang na ang inappoint bilang leader ng Rage ay si Mayor Basti. Kasi grupo yan eh. Maraming grupo. Kailangan ng grupo ang may mabuno sa kanila, may mag-guide sa kanila. Tamang leader. Leader na kanilang hinahangaan at pagkakatiwalaan. Tama lang. Diba? Mamaya po mga kababayan ipiplay natin ng video dun sa kabuuang speech ni Mayor Basti para makita natin kung paano yung mga speech ni Mayor Basti ay talagang masasabi natin na galing sa puso. Wala siyang binabasa eh. Katulad ng kanyang ama, wala siyang binabasa. Si Tatay Digong po ganun eh. Walang binabasang speech. Walang binabasang script. Oo. Okay? Ito po. Panoorin ninyo ang kabuuan ng speech ni Mayor Basti. Akala ko tatapusin pa yung kanta eh. Sige, upo lang kayo. Relax lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Former Speaker Bebot Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Chairman Alcusi, Congressman Leandro Leviste, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB Hinlo, Attorney Topacio, Philip Salvador, Idol, and my idol, Harold Respiso. Attorney Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Baka nagtataka kayo, tumahimik ako eh. Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi, talo si Marcos sa Davao eh. Nagpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, alam nyo na yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, so sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban, na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami kung takutin namin 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo, that is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya kahit pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan! Hindi, kasi ganito yon.
Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to gusto maging presidente. He will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Kung siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong political lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor, basta, lo ni buhanga ka. Oh. Nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya, may pa-people's parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na dias Malacanang karon. Kita niyo yung nasa UN siya, sipon. May ChatGPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako, tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung ChatGPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor, pati ni Speaker Bebot. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na po ni. Nagpahinga lang ako kasi grabe yung Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalabas lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct. Unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya and they attempted to, lagi nilang ililiko doon. Pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Tingnan nyo. Anong resulta ng ginawa nila?
Kasi tinawag na natin yan. Yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi siya yung nakaupo eh. The most corrupt. Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Bakit di nila kayang babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Di nila kaya kasi wala nang silang nanakawin pa. Alam nyo, hindi naman talaga perpekto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, you know, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse. Lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na yan kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong, yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Ano ba gusto mo sa buhay mo? Ano yung mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Hindi na lang maawa ba? Kita nyo yung mga matatanda na nagmamalingke sa umaga, magdadala ng bayong, tapos pahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo ng lahat. Hindi siya nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Ang tapos, itong gago na to, patay na puguan eh. Gusto ko man yan, pag inita nila ako, para ano naman, nagpahinga lang ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Ito pang maganda. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to kabuok? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Ang gusto ng, ano ko lang, tingin ko lang naman ito, kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina, may galit tayo. Galit na, lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yon, kinuha ni Bongbong Marcos, nandun na sana tayo. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Ito ha. Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Yung masa. Drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. O safe na ba ako, attorney? Sabi ng kapatid niya hindi ako nasabi nun di ba? Na-addict daw yung kapatid niya, ang maulagi na ba? Hindi, tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo, andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. Yung may mga differences tayo kasi lahat tayo mayayabang may mga ugali yung mga DDS Di ba? Kalimutan muna natin yun.
Ang tanawa, hambugiro, yung mga buang. Sa sa ngayon, kailangan organisado tayo. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin. Magkaisa tayo. At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin, who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. Una, hindi atin ang mainstream media. Yan ang pinakamalaking, pero wala naman di maniwala na sa kanila ngayon. Actually, if you are biased ka towards the article or the headline, you will support that headline. Yung ano lang, traditionally, sanay kasi yung Pilipino na, or yung, not really the Filipinos only, but the entire world, they look up to the mainstream media kasi yun yung historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. But we all know na it can be manipulated, and now it is very well manipulated by no, I do not blame them. May iba lang talaga na talagang rabid na anti-Duterte na mga tulad ng Rappler. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. I know this because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag manalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ika-cut off, pahihirapan, gamitin yun. The bureaucracies of government have been weaponized by this administration. So intindihin na natin yun. Intindihin na natin yun. What we can do is, we go back to the roots. We campaign for our candidate. Wala rin naman tayo, kasi hindi rin naman tayo papansinin ng mga mainstream media because, lahat, masang Pilipino man tayo. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko? Anong ginawa nyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. I just want to mention yung binanggit yung idol ko rin si Robin Hood Padilla kanina na totoo naman yung mga oligarko na yan. They are in control of, walang nawawalang oligarko sa buong mundo. Lahat ng nations in the entire world have oligarchs. Ito lang naman talaga. Kontrolado ba ng mga oligarko yung namumuno ng bansa? Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of these oligarchs. Kaya hanggang ngayon, ayaw pa rin nila sa amin dahil binangga yan, walang iba kundi si Rody Duterte lang. So siguro naman, yan, nag-declare na yung kapatid ko and we're going into the 2028 elections. Pakiusap ko lang sa mga oligarko, may mga mayayaman, malalaking negosyante talaga that have command of the economy. Maawa naman kayo sa mga tao. Maawa naman kayo sa mga tao. Give this country a chance
na sumarap din ang buhay ng yung mga naglalakad lang sa daan na walang mga sasakyan. Yung sinabi ko kanina, it really breaks my heart. Yung living conditions ng tao ngayon. Matindi po itong banat, no? Matindi po itong maanghang na banat ni Mayor Basti. Yung ulo. Okay? Dahil po sa ulo na yan, dahil sa salitang ulo na binitawan ni Mayor Basti, itong si Auntie Claire ay kumilos agad. At ang sabi ay ipapacheck daw sa DILG itong nagiging press con kahapon ni Mayor Basti. Okay? Sabi ko nung nakahanda agad, mabilis. Kung gaano sila kabilis umaksyon dito sa mga sinasabi ng mga kalaban nila sa politika, ganun naman sila kakupad umaksyon sa mga mahalagang bagay tulad ng halimbawa yung krisis ngayon sa langis. Napakabagal po umaksyon ng Malacanang. Okay? Isang buwan na higit hanggang ngayon. Wala pa po silang naisip, wala pa po silang nabuo na solusyon para maayos itong problema natin sa pag napakataas na presyo ng langis. Wala. Pero dito sa press con kahapon ni Mayor Basti, mabilis. Nandyan agad, ipapacheck daw sa DILG. Ano ibig sabihin? Kasuhan si Mayor Basti. Kasi kahapon nabanggit ni Senador Robin Padilla na ang susunod na Pangulo kapag bumaba si BP Sara ang papalit ay si Mayor Basti. Okay? At nabanggit din po nitong si dating congressman Mike Defensor na kung sakali ma-disqualify si BP Sara sa pagkapangulo sa impeachment, sa pagkapangulo pala, okay, ay ang patatakbuhin ay si Mayor Basti. Okay? Sigurado ako dyan, ngayon pa lang nag-iisip na itong Malacanang, ang mga kalaban ni Mayor Basti, mga Duterte, nag-iisip na kung paano isama sa demolition job itong si Mayor Basti. Kasi nakita nila yan, kahapon nakita nila. Nakita rin natin sa mga survey na lumabas kamakailan. Itong si Mayor Basti ay number one na pagpipilian bilang senador. Number one si Mayor Basti. Ngayon, sa aking palagay, itong mga kalaban ng mga Duterte ngayon pa lang, nag-iisip na kung paano isama sa demolition job si Mayor Basti. In-explain po natin yan. Diyan dahil po sa pronouncement kahapon ni Mike Defensor, in-explain po natin yan na ngayon pa lang nag-iisip na kung ano ang dapat gawin na demolition job, paninira kay Mayor Basti. Kasi kung ngayon pa lang hindi pa ganun ka matindi ang banat kay Mayor Basti, nakatutok sila kay BP Sara. Dahil nga dito sa sinabi ni Mike Defensor, asahan natin na maghahanda itong mga kalaban. Okay?